Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, higit 20 lungsod at bayan sa bansa isinalalim sa state of calamity bunsod ng magkasunod na bagyo at habagat. 21 katao nasawi sa pananalasa ng habagat at Karina ayon sa Philippine National Police. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inspeksyon ng ilan sa mga binahang lugar sa NCR. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na 21 mga lungsod at munisipalidad sa 4 na rehiyon ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa pinagsamang hagupit ng habagat, Tropical Cyclone Butchoy at Tropical Cyclone Karina. Tig-isang bayan ang nagdeklara ng state of calamity sa Mimaropa at Region 11 habang 2 naman sa Region 12. Samantala, isinailalim sa state of calamity ang lahat ng 17 bayan at lungsod sa National Capital Region. Ang deklarasyon ng state of calamity ay makakatulong sa lokal na pamahalaan para agad na makuha ang emergency funds at sa implementasyon ng relief operations. Samantala, umakyat na sa 11 ang nasawi dahil sa pananalasa ng habagat sa Luzon ayon sa Philippine National Police ngayong araw. As of 10 a.m., 15 ang sugatan habang 5 pa ang pinaghahanap. Ayon pa sa NDRRMC, nasa 245,000 na pamilya o 1.1 million katao na ang apektado ng habagat, Karina at Tropical Cyclone Butchoy. Matapos pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang calamity situation briefing ngayong araw, nagtungo naman ito sa ilang lugar sa Metro Manila upang magsagawa ng ocular inspection. Unang pinuntahan ni PBBM ang Valenzuela City na malubhang binaha dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng habagat at bagyong Karina. Ayon sa Valenzuela LGU, nasa mahigit 4,800 na pamilya ang kanilang inilikas at kasalukuyang nasa kanilang mga evacuation areas. Sumunod naman na nagtungo ang Pangulo sa Malabon at Navotas City na pareho ding lubog sa baha. Ayon kay PBBM, mas pinili nitong maglibot para aktual nitong makita ang kalagayan ng mga naapektuhan ng sakuna. Sa datos naman ng Office of Civil Defense, nasa mahigit 180,000 na pamilya o katumbas ng mahigit 900,000 na individual ang apektado ng bagyo at habagat sa National Capital Region. Umabot na sa 153 ang kinanselang local at international flights ngayong araw sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil sa sama ng panahon dulot ng bagyong Karina at habagat ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA. Kabilang na dito ang mga international round-trip flights na Manila to Taipei, Chuanjo to Manila, Manila to Hong Kong, Manila to Singapore at iba pa. Karamihan naman sa mga kanseladong flights ang mga local flights na patungong Visayas at Mindanao. Marami namang na-stranded na pasahero sa NAIA mula kahapon kung saan karamihan din sa mga ito ang nagpalipas na ng gabi sa mismong terminal. Ayon sa MIAA, nakaranas din ng pagbaha sa mga runways ng NAIA dahilan upang ikansela ang mga flights kahapon at ngayong araw. Huli sa CCTV ang nangyaring away sa labas ng isang bar sa Pavia, Iloilo kung saan humantong sa pagpaslang at pamamaril ng isang lalaki. Ayon sa Pavia Municipal Police Station, 2 grupo ng mga lalaki ang sangkot sa insidente na lahat ay nakainom. Agad nakilalang mga sangkot sa krimen dahil sa CCTV. Ayon sa report, hindi na umuwi sa kani-kanilang bahay ang mga suspect matapos ang insidente. Nakipag-ugnayan naman ang pulisya sa pamilya ng mga suspect kung saan nangako silang kukumbinsihin ang kanilang mga kaanak na sumuko. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.